Matapos magkasakit ang kanyang ina, nahinto sa pag-aaral si Antonio Alvarado, na kilala ng karamihan sa palayaw na Tonyo. High school undergrad lamang ang natapos niya. Kaya sa totoo lang, hirap siyang makahanap ng matinong trabaho na sapat ang kita para sa pambili ng gamot at pang-araw-araw na panggastos nila mag-ina. Lahat ay handa niyang gawin para sa ina, na mag-isa lamang siyang pinalaki. Kahit hirap na, nagtitiis siya. Aling Ising, alam ko po na marami akong atraso sa inyo, pero pwede po ba makiusap ulit? Kahit kalahating order ng sinigang lang po, 3 order ng kanin para sa amin ni Mama. Babayaran ko na lang po pagkakuha ko ng sahod sa construction. Naku Tonyo, humahaba na ang lista mo dito sa karinderya ko. Paano ka makakabangon kung puro ka utang? Pasensya na po talaga. Dito mga nagdaang araw po kasi, lumalala ang ubo ni Mama. Kaya nagpabalik-balik kami sa ospital. Gustuin ko man po magbayad. Wala ho akong magawa eh. Malalim na napabuntong hininga si Tonyo. Matapos niyang sabihin yon, nilamukos niya ang muka habang mangiyak-ngiyak na nakatingin kay Aling Ising. Sige na po Aling Ising. Pautangin niyo na ho ako. Pangako po na babayaran ko po yan. Bueno, sige na. Basta siguraduhin mo lang na babayaran mo ito Hindi porket kaibigan ka ng anak ko maaabsuelto ka na sa mga utang mo. Gumuhit ang abot-tengang ngiti sa magkabilang pisngi ni Tonyo sa narinig. Halos gustuhin niya nang yakapin ng tindera dahil sa tuwa. Mula sa kusina, tinawag ni Aling Ising ang kanyang anak. Ivy! Anak, ikaw na nga mag-asikaso dito sa kaibigan mo. Sumasakit na ang ulo ko, ikaw na muna dito. Tumalikod na si Aling Ising at pumasok sa kanilang bahay. Lumabas naman si Ivy at nagsuot ng apron bago humarap kay Tonyo. Ano sa'yo, Bessie? Tanong ni Ivy kay Tonyo. Kalahating order lang ng sinigang, tapos 3 order ng kanin. Damihan mo ng sabaw Pagkain na kasi namin niya naghahapunan. Napatawa naman si Ivy ng konti. Pero sa isip niya naaawa siya sa tinuran ni Tonyo. Pero agad niyang ipinagbalot ang kaibigan ng order na sinigang. Dinagdagan niya ito ng kanin at isa pang ulam na itinabi niya para sana sa kanyang sarili. Teka lang, di ko order yan. Ba't may sasama sa order ko? Kanino ba yan? Ulam ko dapat to na itinabi ko kanina pagkaluto. Kakainin ko sana to ngayon tanghalian pero sa'yo na lang. Talaga? Pero papaano ka? Paborito mo pa yata yung binigay mo sa akin. Huwag ka mag-alala, okay lang ako. Dami-dami pang ulam dito pipili na lang ako ng iba. Hindi na namalaya ni Tonyo na pumatak na ang luha niya. Napagtanto na lamang niya ito nang abutan siya ng tissue ni Ivy. Huwag ka nang umiyak, parang ulam lang Tissue, pamunas sa luha at sipon mo. Maraming salamat talaga, Ivy. Palagi mo na lang ako tinutulungan. Balang araw, makakabawi din ako sa'yo, promise. Sus, di mo kailangan bumawi, no? Wala kang utang na loob sa akin. Magkaibigan kaya tayo. Normal sa magkakaibigan yung nagtutulungan. Salamat. O sige na, umuwi ka na dyan kay Aling Marita. Anong oras na din? Baka nagugutom na yon. Uuwi na nga ako. Sige na, salamat ulit Ani Tonyo, sa katinaas ng supot na dala niya. Pagka-uwi ni Tonyo as usual, hindi siya sinalubong ng kanyang ina. Nakahiga lamang ito sa papag na kawayan. May dala po akong ulam at pagkain, ma. Kumain na po tayo, bago ako ulit bumalik sa trabaho. Binaba muna ni Tonyo sa lamesa ang pagkain na dala niya. Naupo siya sa tabi ng ina at inalalayan nitong tumayo at maglakad bago iupo sa hapag. Masarap itong ulam natin ngayon, ma. Galing to kay Ivy. Paborito niya yata ito pero
Binigay niya na lang sa akin. Sabi ni Tonyo habang nagsisimula ng maghain. Ngumiti si Marita kahit na umuubo-ubo pa ito. Napakabait talaga ni Ivy, ano? Buti at hindi niya naman naugali ng kanyang ina. Si Mama talaga, oh. Okay naman si Aling Ising eh. Tsaka naiintindihan ko naman kaya siya nagsusungit. Ang ngiti sa mukha ni Marita ay unti-unting naglaho. Agad namang lumapit si Tonyo at hinimas ang likod niya. Bakit, ma? May nararamdaman ka na naman ba? Dadalhin na ba kita sa health center? Umiling si Marita bago magsalita. Pasensya ka na, anak. Sa pagiging pabigat ko sa'yo. Gusto ko man tulungan ka, hindi ko talaga kaya eh. Leche kasing sakit na ito. Sa daming pwedeng dapuan, bakit ako pa? Wala naman akong ginagawang mali, hindi ba? Naging mabuting tao naman ako, anak. Tama ka, ma. Wala kang ginawang mali. Kaya huwag ka mag-isip ng kung ano-ano dyan. Malapit na pa naman din ang birthday mo. E baka ano pa mamanifest mo, ha? Anak, kapag namatay ako, huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Kayanin mo nang wala ako sa tabi mo. Sa umpisa lang naman yun mahirap at masakit. Pero alam kong kakayanin mo yun. Ikaw pa. E matapang ka, hindi ba? May mga luha sa mga mata ni Marita. Habang sinasabi yon, gustong-gusto na ring maiyak ni Tonyo dahil sa mga salitang binibitiwan ng kanyang ina. Yun ang mga salitang pinakaayaw niyang marinig. Ngunit nilabanan niya ang nararamdaman at pilit na inilihis ang usapan nila. Ba naman, matagal ka pang mabubuhay, no? Gagaling ka pa. Aabutan mo pa yung anak ko. Yung mapapangasawa ko at di ba magkakapamilya pa ako? Kaya wag nang kung ano-anong iniisip mo. Sana nga, tumagal pa ang buhay ko. Dahil gusto pa kitang alagaan. Gusto pa kitang makasama, anak. Mahal na mahal kita, Tonyo ko. Mahal na mahal din kita, mama. Kain na. Ang isinandok na pagkain ni Tonyo para sa kanyang ina, binigay niya na dito. Tsaka siya tumayo. Kain ka lang, ma. Kukuha ako ng tubig sandali. Hindi na hinintay pa ni Tonyo ang sagot ni Marita. Tinalikuran niya ito dahil pabagsak na ang luha niya. Sa kusina, iniyak ni Tonyo ang mga salitang hindi mawaglit sa kanyang isip. Masakit sa kanya ang mga narinig, ngunit ano namang magagawa niya? Wala siyang choice. Kung hindi ang paulit-ulit na humiling na sana humaba pa ang buhay ng kanyang ina. Makalipas ang ilang araw, Bessie. Kamusta? Naku, Bessie. Pabili nga ako ng 2 order ng spaghetti. Yung isa, special. Birthday kasi ni mama ngayon eh. Yan lang ang kaya kong bilhin para sa kaarawan niya. Maliit lang kasi ang nadilihensya ko ngayon. Sapat lang pambili namin ng bigas para sa mga susunod na araw. Pasabi nga rin pala kay Aling Ising na yung atraso ko dito sa karinderya niyo, sa linggo ko na ibibigay. Sure na yon. Nakwenta ko na yung sahod ko eh. Birthday pala ni Aling Marita ngayon? Ba't di mo naman sinabi sa akin, di sana pinadagdagan ko kay mama yung niluto niya? Ano ka ba? Nakakahiya kay Aling Ising. Magagalit na naman yun, tiyak. Tsaka huwag ka na mag-abala. Dahil hindi mo naman obligasyon yun. Obligasyon ko yun bilang anak niya. Yung ipaganda siya sa birthday niya. Parang ina na rin naman ang turing ko sa nanay mo. Kaya hindi mo kailangan mahiya. Madali namang kausap si mama eh. Medyo mukhang masungit lang yun pero mabait yun. Sandali, kukuha kita. Dali mo sa inyo, dyan ka lang. Pero Ivy, kaya ko naman magbayad eh. Supot mo na lang. Agad na dumukot sa kanyang bulsa si Tonyo. Sa kanya inabot ang 100 pesos na bayad para sa isang special spaghetti na kompleto ng toppings. Isang maliit lang yung nalagayan. Isang maliit na styrofoam pero sana maging masaya ang kanyang ina para sa handang ibinigay niya para dito. 100 piso yan, Ivy. Sapat na para sa spaghetti namin ni Mama. Ano ka ba naman? Wag mo nang bayaran. Kunin mo na lang yung pera mo.
ibili mo na isang maliit na cake at isang piraso ng kandila sa bakery. Ito, dagdag mo to. Binigyan pa ng 200 pesos ni Ivy si Tonyo. Ayaw man itong tanggapin ng binata. Ayaw na rin naman itong kunin pabalik ni Ivy. Mapilit ka naman masyado eh. E paano ko pa ito tatanggihan? Go lang, Bessie. Balikan mo na ng spaghetti mo kapag nakabili ka na sa bakery. Nakangiting umalis si Tonyo. Masaya siya dahil kahit papaano, mairaraos nila ng masaya at busog ang kaarawan ng mahal niyang ina. Makalipas ng ilang minuto. Kumusta? Nakabili ka na ba? Oo, nakabili na ako. Binigyan pa nila ako ng discount nun dahil gwapo ko raw. Asas! Saan mo narinig yan? Naniwala ka naman. O sige na, iuwi mo na to. Sabihin mo kay mama mo, binabati ko siya na happy birthday. Dan ako dun mamaya after work ha. Inabot na ni Ivy ang plato na may lamang spaghetti. Tuwang-tuwa naman si Tonyo dahil doon. Abot tenga ang ngiti ni Tonyo habang naglalakad pa uwi. Sabik na siya makita ang reaksyon ng kanyang ina sa pa-birthday niya dito. Makalipas ang ilang sandali. Narating na ni Tonyo ang kanilang bahay. Dinukot niya ang susi sa kanyang bulsa at minuksan ang pinto. Mama, nandito na ako. Bungad ni Tonyo. Pagpasok niya pa lang sa pinto. Ilang sandali rin niyang masayang sinisigaw ang pangalan ng kanyang ina. Ngunit wala siyang narinig na kahit anong sagot mula rito. Nagtataka man at nagsisimula na mag-alala pero pinilit niya pa ring pakalmahin ang sarili. Nasaan ba si Mama? Ba't di siya sumasagot? Binaba niya ang mga dala at pinagpatuloy ang paghahanap sa kanyang ina. Naikot niya na halos buong bahay, ngunit bigo siya makita ito. Hanggang sa mapagpasyahan niyang puntahan ito sa kwarto. Habang naglalakad, nagtataka siya dahil sa nakaawang na pinto. Habang papasok sa loob, hindi niya maipaliwanag kung bakit palakas na ng palakas ang kabog sa kanyang dibdib. Hanggang sa tuluyan niya itong binuksan. Tumambad sa kanya ang inang natutulog sa kama. Napabuntong hininga siya. Mama, dito ka lang pala. Kanina pa po ako tumatawag pero hindi ka sumasagot. Ani Tonyo. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang ina matapos niyang sabihin yon. Mama, may dala ako para sa'yo. Sa totoo lang, binili ko yan pero mapilit si Ivy. Pa-birthday niya na raw sa'yo lahat yun. Tumikim si Tonyo at hinawakan ng ina upang gisingin. Halika na mama. Lalamig na po yung spaghetti. Dahil ayaw pang gumising ng kanyang ina, nagpasya si Tonyo na maghain muna nang sa ganon ay pagbangon nito kakain na lang. Makalipas pa ang ilang sandali. Ma, bangon na. Umihit siya para lingunin ng kanyang ina. Ma. Makailang ulit na inalog ni Tonyo ang ina. Kahit anong gawin niya dito, hindi pa rin magising-gising. Ilang minuto niya nang binuksan ng mga mata nito. Pero hindi pa rin magising ang ina. Nanatili itong tulog. Doon na siya nagsimulang kabahan. Pinulusuhan niya ito. At otomatikong tumulo ang luha niya. Matapos di maramdaman ang pulso ng ina. Lumaglag na rin ang kamay nito sa gilid ng kama. Ma! Magumising ka. Nakahanda na yung pagkain, no? Di ba sabi mo, masamang pinaghihintay ang pagkain, kaya sige na. Bangon na, Mama. Sige na, bumangon ka na dyan, tara na, kain na tayo. Wala pa rin kakaibang nangyari. Kahit pinanghihinaan na ng loob, pinilit magpakatatag ni Tonyo. Tumayo siya para humingi ng tulong sa labas. Agad naman siyang tinulungan ng kanilang mga kapitbahay. Nang isugod sa ospital si Aling Marita, diniklara itong dead on arrival. Kaya mas lalong sumabog ang luha ni Tonyo. Kaawa-awa siyang napaluhod sa hallway. Ilang sandali rin siyang nanatiling nakaluhod. Hanggang sa lapitan na siya ni Ivy. Tonyo, halika. Tumayo ka na. Pinapunta ako dito ni Mama para samahan ka. Alam niya raw kasi na wala ka ng iba makakasama kaya ito, pinuntahan agad kita dito. Matatag na hinawakan ni Ivy ang magkabilang balikat ni Tonyo. Hindi niya ininda ang bigat nito. Mayaw po lamang sa mahabang upuan ng ER. Kumusta ang mama mo? Nasaan na ba siya? Ayos na ba siya? Halika, puntahan na natin.
Hindi sumagot si Tonyo. Nanatili siyang tulala at umiyak. Ano ba, Tonyo? Hindi ka pwedeng magpadala sa emosyon. Halika na! Tumayo ka na dyan at puntahan na natin ang mama mo dahil baka gising na yon. Wala na si mama. Diniklara na siyang dead on arrival. Patay na siya nung dinala ko siya. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Naku, Tonyo Masama yan nagbibiro ng ganyan. Mukha ba ako nagbibiro, Ivy? Alam kong palabiro ako pero sa tingin mo, sa ganitong sitwasyon magbibiro pa ako? Ganun ba kagagawa ang tingin mo sa akin? Hindi naman sa ganun. Ang saya-saya ko kanina, Ivy. Halos isayaw ko pa yung mga pagkain na pasalubong ko para kay mama pero bakit hindi niya pa rin ako hinintay? Ba't hindi man lang niya tiningnan? Yung mga pagkain binigay mo, hindi niya ako hinintay na makauwi at mabati siya. Napaka-unfair ng mundo. Palagi na lang hindi patas pagdating sa akin. Tonyo naman, huwag kang mag-isip ng ganyan, hindi matutuwa ang mama mo sa mga iniisip mo. Hindi matutuwa? Bakit ako inisip niya ba kung matutuwa ako sa nangyari? Kaya ko pa naman Kaya ko pa siyang alagaan at buhayin pero bakit niya ako iniwan? Ba't hinayaan niyang mag-isa ako? Siya na lang ang natira sa akin. Paano na ako ngayon pati siya wala na rin? Paano na ako? Muling tumulo ang luha mula sa mga mata ni Tonyo. At nahihirapan na si Ivy na panoorin siya. Kaya naupo siya sa tabi ng kaibigan at niyakap ito. Alam ko hindi na maibabalik pa ang buhay ng mama mo. Pero handa akong samahan ka. Hindi kita iiwan, Tonyo. Nandito ako palagi para sa'yo, promise yan. Nang mahimasmasan ng binata, nagyakag na ito patungo sa morgue. Sigurado ka bang kaya mo na? Pwede naman ako na muna mag-ayos, tas hintayin mo na lang ako. Hindi. Ako mag-aasikaso kay mama. Hindi ko rin makakasamang muli. Hayaan mo na ako makasama siya hanggang sa huling sandali. Doon na rin napaiyak si Ivy. O sige, tara na. Basta mangako ka ha, magpapakaayos ka. Pagdating nila sa morgue, inoobserbahan lamang ni Ivy ang kaibigan. Bawat kilos nito, kanyang binabantayan. Mama, bakit mo ako iniwan? Napakarami pa nating plano. Dami-dami nating pinag-usapan na gagawin, di ba? Kapag nakaipon na ako, mama, paano na ako? Sino nang tatapik sa akin para gisingin ako? Sino nang hahalik sa akin sa loob at magpapasalamat sa walang sawang pag-aalaga at pagsasakripisyo ko, mama? Mama, balik ka na. Hindi ko kaya mawala ka. Tonyo, tama na yan. Hayaan mo na humimla yung mama mo. Hayaan mo na siya magpahinga. Inawat ni Ivy si Tonyo. Dahilan para bahagya siyang matabig nito. Agad naman siyang tinulungan makatayo ng bantay sa morgue. Mama, bumangon ka na. Huminga ng malalim si Ivy. Tumango siya sa tagapagbantay ng morgue. Saka muling sinubukang pakalmahin ang kaibigan. Tama na, Tonyo. Kailangan na magpahinga ng mama mo. Halika na. Asikasuhin na natin ang dapat asikasuhin. Para maiburol na siya. Walang imik si Tonyo. Pero hindi ginawang bitawan ang braso ng kanyang ina dahil ang totoo. Hindi niya pa kaya. Hindi niya pa kayang pakawalan nito. Kung di ka makikipag-cooperate, mas talaki ang babayaran mo dito. Mas talo kang mahihirapan. Mas magtatagal pa ang mama mo dito kaya please naman, Tonyo, makisama ka naman. Walang ano-ano. Biglang tinignan ng masama ni Tonyo si Ivy. Nilapitan at hinawakan ng magkabilang braso. Lakas ng loob mong sabihin yan Wala ka naman sa posisyon ko. Di naman ikaw ang nawalan. Dahil sa tono ng pananalita ni Tonyo, sinampal siya ng malakas ni Ivy. Dahilan para matauhan kahit papano ang binata. Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan, ha? Wala kang karapatang sigawan ako dahil nagmamalasakit lang ako. Nakikita mo bang may ibang nagtsatsaga na samahan ka? Di ba't wala naman? Kapal mo ka mong sabihan ako na hindi naman ako nasasaktan. Sa tingin mo, sa nakikita ko sa'yo natutuwa ako? Alam mo lang, Tonyo, awang-awa ako sa'yo. Pinipilit ko lang tatagan ng loob ko kasi sa totoo lang, gusto kitang samahan. Ngayon kung ayaw
Ngayon, kung ayaw mo makapag-cooperate, bahala ka dyan. Ayusin mo yan na mag-isa mo. Tuluyan ang tumalikod si Ivy. Tuluyan na ding lumabas sa morgue habang naiwan si Tonyo na nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Sir, alam niyo po, sa tagal ko na nagbabantay dito, di ko na mabilang sa daliri ko kung ilang beses na ako nagdala ng bangkay dito. Sobrang sakit makita yung mga mahal nila sa buhay na nagiiyakan, habang yung mga pumanaw wala magawa. Alam niyo po, hindi gusto ng mama niyo na mawala siya sa mundo. Nawala siya kasi kinuha na siya. Kinuha siya dahil oras niya na. Ang isipin niyo na lang po, kung nasan man siya ngayon, maayos na yung kondisyon niya. Di na siya magkakasakit doon. Doon, di na siya mahihirapan kaya palayaan niyo na po yung nanay niyo. Hayaan niyo na pumasikaso yung katawan niya para sa burol. Nilingon ni Tonyo ang kanyang ina. Hinaplos niya ang mukha nito at saka hinalikan ng ilang ulit sa noo. Alam mo ba kuya, gustong-gusto niyang ginagawa ko ito eh. Kasi palagi niya raw naaalala si Papa. Napaka-sweet ng nanay ko. Kahit na hindi naman namin nakasama si Papa, palagi niya pa rin iniisip. Palagi niya kinukwento sa akin. Mamimiss ko na sorba lahat ng ginagawa ni Mama na hindi na namin muli magagawa pa. Panigurado, patuloy pa rin naman po kayong gagabayan ng nanay niyo, sir. Na wala man siya physically, palagi po siyang nasa puso at isip niyo kaya hindi po siya mawawala. Ngumiti si Tonyo. Humarap siya sa kanyang ina at nagsalita. Huwag kang mag-alala, Mama. Magiging matapang ako. Pinanganak mo akong strong. Mahirap man pero pipilitin kong kayanin. Bago tuluyang lumabas sa morgue si Tonyo, muli niyang hinaplos ang kamay ng ina. Samantala, kahit nagkasagutan si Ivy at Tonyo, ginawa niya pa rin ang kanyang pakay sa ospital. Binayaran niya ang lahat ng balanse ng ina ni Tonyo, gaya ng utos ng kanyang ina. Bumalik siya sa morgue para ibalita dito na nakahanda na ang release papers ng ina nito para mailipat na rin to sa punerarya. Tara na Tonyo, tumayo ka na dyan. Dadalhin na natin to mama mo sa punerarya para maayos na yung katawan niya sa burol. Marami pa tayong gagawin. Halika na. Maglilinis pa tayo para sa inyo. Doon ibuburol yung nanay mo. Sandali, Ivy. Hindi ko pa nababayaran yung bill dito sa ospital. Huwag mo alalahanin yun, nabayaran ko na. Ha? Paano? Anong paano? Inabunuhan namin muna ni Mama. Bayaran mo na lang daw siya kapag nakaluwag-luwag ka na. Tsaka mo naisipin niya lahat na utang mo ang mahalaga, mairaos yung burol at tibing ng nanay mo. Yung pera naman gagawan niya ng paraan eh. Paano hindi ko pa problemahin? Konti lang ang perang hawak ko. Di pa nga aabot ng 2,000. Kakasya ba yun para sa lahat ng gagastusin mula sa burol hanggang libing? Huwag mo na nga munang problemahin yun. Ang mahalaga ngayon maasikaso natin ang lahat. Huwag mo na munang problemahin ang gastos. Salamat, Ivy. Di ko talaga alam ang gagawin ko pag wala ka. Sus, huwag na nga tayo magdramahan dito, baka magkaiyakan pa tayo eh. Tumayo ka na dyan para makauwi ka na. Ako na sasama kay Aling Marita patungo sa punerarya. Pag-uwi ni Tonyo sa kanila, umiiyak niyang nilinis ang sala sa tulong ng ilang kapitbahay na naging kaibigan ng kanyang ina nung malakas pa ito. Labis ang pasasalamat niya. Kahit papaano, may makakatulong pa pala siya sa ganung bagay. Nang sumapit ang dapit hapon, nakauwi na ang ina ni Tonyo. Dahil wala sa sarili ang lalaki, si Ivy at ang ina nito ang nag-aayos at nag-aasikaso ng lahat. Sila din ang kumakausap sa punerarya nag-ayos ng burol ni Marita. Nang sumapit ang gabi, ako, sakop ang barangay na nasasakupan ko. Nakikiramay sa pagkawala ng iyong ina, Tonyo. Nakikiramay kami. Kinamayan ni Kapitan ang nakatulalang si Tonyo, pero hindi naman ito pinansin ng binata. Pasensya na kayo, Kap, ha? Talagang wala pa po sa kanyang sarili si Tonyo eh. Nahihirapan talaga siyang tanggapin na wala na yung nanay niya. Alam mo, Ivy, naiintindihan ko yung kalagayan niya. Lahat naman tayo nakaranas ng mamatayan.
Alam ko mas masakit to sa parte ni Tonyo dahil mula pagkasilang ay silang dalawa na magkasama sa buhay. Naiintindihan ko ang batang yan. Maraming salamat po sa pag-unawa niyo. Maraming salamat din po sa inyong pakikiramay. Bago magsalita ang kapitan sa barangay ni Tonyo, tinapik pa nito ang balikat ng dalaga. Kay buti mong bata dahil tinutulungan mo si Tonyo at ang ina ng lalaking ito. Napakaswerte talaga ni Ising na ikaw ang naging anak niya. Nako, ako po yung swerte. Dahil naging anak niya ako. Napakabait at napakasipag po na naging nanay ko. Masungit lang po yun minsan at prangka pero may puso mamon din po yun. Abay mabuti naman kung ganon. O paano mauna na kami? Sumaglit lang ako para ibigay ito. May dinukot sa kanyang bulsa ang kapitan. Saka ito iniabot kay Ivy. Ano po ito, kapitan? Pinansyal na tulong yan. Mula sa opisina ng punong barangay. Naway makatulong yan kay Tonyo at sa kanyang ina. Kapag may kailangan kayo, huwag kayo mahiyang humingi ng tulong sa barangay. Bukas ang opisina ko para sa inyo. Maraming salamat sa tulong, Kap. Hindi po talaga kami nagkamali sa pagboto sa inyo. Gumuhit ang malaking ngiti sa labi ni kapitan. Muli niyang sinilip ang kabaong ni Marita. Saka sinulyapan si Tonyo bago tuluyang magpaalam. Lumipas sa mga araw, unti-unti nang natanggap ni Tonyo ang pagkawala ng kanyang ina. Nakakaya na rin niyang tumulong sa mga nag-aasikaso sa mga nakikiramay kahit papano. Nang sumapit ang araw ng libing, malungkot man, tuluyan ang tinanggap ni Tonyo na wala na talaga ang kanyang ina. Nang makauwi sa bahay, nahiga na lamang siya sa kama. Muling tumulo ang luha, matapos maamoy ang kobre kama na amoy pa rin ang kanyang ina. Tumayo siya at nagpa siyang silipin ang gamit nito. Sinilip niya ang cabinet na pagmamay-ari nito at doon. Natagpuan niya ang isang lumang baol na may nakapatong na tila isang liham. Ano to? Inilabas ni Tonyo ang nasabing baol. Gayon din ang papel na nakatupi sa ibabaw nito. Dahan-dahan niya itong binuklat at saka sinimulang basahin ng malakas. Ano to? Ano ibig sabihin ni Mama dito? Muling pinagpatuloy ni Tonyo ang pagbabasa at hindi siya makapaniwala sa nakita. Buhay si Papa? Hindi totoong namatay si Papa pero paano? Lumunok si Tonyo. Nang matapos niyang basahin ang liham, niyakap niya ito. Habang yakap niya ang nasabing liham, nakarinig siya ng katok sa pinto. Dahan-dahan siyang tumayo para buksan yun. Pagbukas niya, bumungad si Ivy na may hawak na supot na may laman. Bessie, dinalan kita na mainit na sabaw para mainitan naman yung sikmura mo. Ilang araw ka na kasing hindi makakain na maayos eh. Pumasok na si Ivy sa bahay ni Tonyo. Siya na rin mismo ang naghain para sa kaibigan. Nahanda ko na yung pagkain mo, kain na. Paanyaya ni Ivy. Hindi agad lumapit si Tonyo kaya sinulyapan niya ito at doon. Nakita niya na tila tinatago ng binata ang isang bagay mula sa likod nito. Ano yan? Ha? Yang hawak mo ano yan? Sulat ba yan? Pabasa nga. Pabasa! Sandali. Patingin ako, galing ba to kay Aling Marita? Makalipas ng ilang sandali na makikipagpambuno, tuluyan ang naagaw ni Ivy ang papel kay Tonyo. Dali-dali niya itong binuksan at binasa. O Tonyo, buhay pa pala ang papa mo eh. Ibig sabihin may pamilya ka pa. Ramdam sa boses ni Ivy ang excitement pero hindi yun ang emosyon na nakikita niya sa mukha ni Tonyo. Oh, ba't parang hindi ka yata masaya? Dapat nga masaya ka dahil may pamilya ka pa. Di ko maintindihan ang nararamdaman ko, Ivy. Noon aminado ako na gustong-gusto ko pa talaga siya makita. Di ba nga palagi kong hinihiling na sana buhay pa talaga siya para makita ko siya at mayakap man lang? Pero ngayon di ko alam eh. Wala na akong excitement na maramdaman. Alam mo, natatakot ka lang na harapin ang totoo. Huwag kang matakot na sumubok. Hanapin mo yung papa mo.
Hindi umimik si Tonyo, kaya inilihis na lamang ni Ivy ang usapan. Naghain na ako sa mesa, kain na. Halika, sasabayan kita. Hinawakan ni Ivy ang kanyang kamay. Hinila ito patungo sa hapag. Pinaupo na din niya ito at pinagsilbihan. Alam mo, Tonyo, tatagan mo yung loob mo ha. Mahirap mawala ng mahal sa buhay, lalo na kapag magulang mo. Pero kailangan mo umusad. Hindi mo pwede ikulong ang sarili mo sa sakit. Paano pa ako magsisimula? Kung wala na yung dahilan kaya ako nagpapatuloy. Pilit ng ginuya ni Tonyo ang kakarampot na pagkain sa kanyang bibig. Habang ang luha ay nagbabadya na namang tumulo sa mga mata. Para akong binubugbog ng paulit-ulit sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Pilit na inabot ni Ivy ang kamay ng kanyang kaibigan. Laban lang ha. Nandito lang ako para sa'yo. Hindi kita iiwan. Yung mama mo nasa better place na siya. Isipin mo na lang kung nasan man siya. At least di na siya mahihirapan. Wala nang sakit doon. Salamat talaga, Ivy ah. Napakabuti mong kaibigan. Ako pa ba? Ngumiti si Ivy matapos niyang sabihin yon. Salamat talaga. Siya nga pala, malaki na utang ko sa inyo. Pwede bang hulug-hulugan ko yun hanggang sa makabayad ako? Alam mo namang hirap talaga akong kumita ng pera eh. Parang mailap yung swerte sa akin. Huwag mo munang isipin yon. Hindi ka namin inaapuran na magbayad. Mas maigi na umukay ka muna bago mo intindihin ang kung ano-anong bagay. Sige na, kumain ka pa. Damihan mo pa. Ani Ivy. Walang imik na pinanood ni Ivy sa pagkain si Tonyo. Na matapos ito makapagkwentuhan, nagpaalam na rin ang dalaga. Mula ng araw na yon, tinupad ni Ivy ang pangako niya sa lalaki na palagi itong sasamahang kumain. Hanggang sa paulit-ulit, nasanay na si Tonyo na wala ang kanyang ina. Nakabalik na rin siya sa pang-araw-araw niyang buhay at pagtatrabaho. Pero hindi pa rin siya nakakalimot na dalaw-dalawin ng ina sa sementeryo. Makalipas ang 3 buwan. Ivy, ilang buwan ko na rin ito pinag-isipan. Palagi ko itong binabanggit sa puntod ni Mama pero sa tingin ko, tama na yatang lumuwas para hanapin si Papa. Sa tingin mo ba, tama bang puntahan ko siya at magpakilala ako bilang anak niya? Bukod kasi sa gusto ko siya makilala, gusto ko rin magtrabaho sa Maynila. Balita ko kasi, mas malaki ang sahod dun eh. Gusto ko kasi mag-ipon para may pagpatayo ng mausoleo si Mama para sa mas maayos na lugar niya. Maganda yung plano mo, suportado ko yan. Pero, paano si Mama mo? Di mo na siya madadalaw ng madalas kapag nasa Maynila ka. Yun nga ang iniisip ko eh. Ivy, may pakiusap sana ako. Pwede bang habang wala ako, ikaw muna bahala magbantay sa kanya at dumalaw? Dalaw-dalawin mo siya 2 o 3 beses sa isang linggo. Napakamot naman ang ulo si Ivy. Aba, ginawa mo pa akong Anghel de la Guardia sa pagbabantay sa puntod ng nanay mo. Pero sige, sasama ko na lang din si Mama para magtirik doon ng kandila. Thank you, Bessie. The best ka talaga. Kailan ba alis mo? Sa isang linggo na. Nakapagpaalam na rin naman ako sa amo ko eh. Mag-iipon na lang ako ng pamasahe papunta doon. Bakit? 3 buwan na mula na mawala ang mama mo ah. Araw-araw ka naman nagtatrabaho. Hindi ka pa rin ba nakakapag-ipon? Siyempre. May naitabi na ako kahit papano. Pero yung pera na yon, nakalaan kasi yun para sa kanya kaya ayokong galawin. Pero speaking of that money, Ivy, pwede bang itago mo yun para sa akin? Sige na nga. Oh, basta nagsabi ako na maaga ah. Huwag mo ako mamimiss. Sira ulo ka. Lumipas nga ang 1 linggo. Dumating na ang araw ng pag-alis ni Tonyo. Umalik lamang siya sa noon ng kaibigan tsaka nagpaalam dito.
Ilang oras din ang biyahe mula probinsya patungong Maynila, kaya hapon na makarating ang binata. At dahil baguhan pa lang sa lugar, hindi pa alam ni Tonyo kung saan siya magsisimula. Ganito pala kalaki ang Maynila. Nakakatuwa pala makarating sa syudad. Ibang-iba ang pakiramdam. Masayang wika niya sa sarili. Naglakad si Tonyo. Nagtanong-tanong siya kung saan makakapunta sa itinurong address ng ina ni Ivy na maaari niyang pagstayan ng pansamantala. Makalipas ang ilang minutong pagtatanong at paglalakad, sumakay lamang ng jeep si Tonyo patungo sa bahay ng tiyuhin ni Ivy. Pagdating niya doon, agad naman siyang binati ng may-ari ng bahay. Magandang araw po. Ako po si Tonyo. Nagtanong-tanong po ako sa labas at dito po nila ako tinuro. Nung kailangan mo? Bago pa sumagot si Tonyo, muling nagsalita ang tiyuhin ni Ivy. Teka, Tonyo ba kamo ang pangalan mo? Opo eh. Tamang-tama. Katatawag lang sa akin ng pamangkin ko. Halika, tuloy ka. Maraming salamat po. Alam mo, iho, kami na lang ng asawa ko nakatira dito. Yung dalawang anak ko kasi nasa abroad na. Doon nagsipag-asawahan. Buti at dumating ka. May makakasama na kami dito kahit papano. Salamat po ah. Pero hindi naman po ako gano'ng magtatagal. Kapag nahanap ko na po yung papa ko, babalik na rin ako ng probinsya. Ay nako, sayang naman. Akala ko naman ay may pupunan na sa pangungulila ko sa aking mga anak. Napakamot na lang sa kanyang ulo si Tonyo dahil sa sinabi ng matandang lalaki. Abay, pasok ka iho. Ituturo ko sa iyo magiging tulugan mo. Nakangiting tumango si Tonyo. Sumunod din siya sa tiyuhin ni Ivy. Dinala siya nito sa kwarto na malapit sa hagdan. Dito nga pala magiging kwarto mo. Abay, pasensya na kung maliit. Ganyan lang kalalaki ang kwarto dito. Naku, wala po yun. Maraming salamat po sa pagpapatuloy niyo sa akin. Labis ko po ito yung pinagpapasalamat. Kapag may kailangan ka, huwag kang mahiya magsabi sa akin ah. Turing mo na rin akong parang tiyuhin mo na rin. Opo, Tito Ramon. Maraming salamat po ulit. Nang makaalis si Ramon, dumiretso pasok na sa isang maliit na kwarto si Tonyo. Inilapag niya na lamang ang kanyang bag at saka naupo sa kama. Malalim siyang bumuntong hininga. Napagpa siyang tanggalin muna ang medyas at sapatos. Ngunit ang tanggalin niya ito biglang nagring ang kanyang cellphone. Hello Tonyo, kumusta ka dyan? Nakarating ka na ba? Nasaan ka na? Bungad ni Ivy sa kabilang linya. Isa-isang tanong lang naman, mahina ang kalaban. Nakarating na ako sa bahay ng tito mo. Nandito na ako sa kwartong pagtutuluyan ko. Oh, kumusta naman yung kwartong tinuluyan mo? Si Tito Ramon, kumusta? Tagal ko na rin hindi nakikita ang tito ko na yan. Nakatatandang kapatid niya ni Mama eh. Eto, nagkwento sa akin kanina. Nangungulila na daw siya sa kanyang mga anak na nasa ibang bansa na. Kalang araw niya, ako na ang pupuna ng pagkukulang na yun eh. Ay sus, si Tito nagdrama pa talaga sa'yo. Basta wag ka mahiya dyan, mabait yan. Kapag may kailangan ka, magsabi ka lang sa kanya. Maraming salamat Ivy ah. Ang dami mo na naitulong sa akin. Wag ka na magbilang dyan. Maliit na bagay lang yan kumpara sa tulong mo ng mga bata pa tayo. Naalala mo pa nung tayo dalawa yung magkasama? Palagi mo nga akong pinagtatanggol. Kaya pinangako ko sa sarili ko na kapag malalaki na tayo at ikaw naman na nangangailangan, tutulong talaga ako sa abot na makakaya ko. Ikaw talaga. Napakamatandaan mo. Tagal-tagal na nun pero natatandaan mo pa rin. Syempre. Makakalimutan ko ba naman kung paano ko nakilala yung best friend ko? Kung paano tayo naging close at paano tayo unti-unting napalapit. Naku, malabong makalimutan ko yon. Wow. Thank you for not forgetting those small details ah. I really appreciate it. You're most welcome, Tonyo. Nang mamatay ang tawag, nagsimula ng mag-asikaso ang lalaki. Kinabukasan. Oh, Tonyo, ang aga mo yata nagising. Hindi ka ba nakatulog na maayos kagabi? Nasisikipan ka siguro doon sa kwarto mo.
Nako, hindi po. Sanay na po yung katawan ko sa ganitong gising dahil nagtatrabaho po ako. Maaga rin po akong gumigising doon kaya ganito na po talaga yung oras ng gising ko eh. Nakakatuwa ka naman. Proud na proud siguro sa'yo yung mga magulang mo. Siguro, tuwang-tuwa sila dahil may masipag silang anak. Ang malaking ngiti sa magkabilang pisngi ni Tonyo biglang naglaho. Napansin naman ito ni Ramon, kaya agad siyang nagtanong sa binata. Oh, bakit bigla kang nabalisa? May nasabi ba akong hindi maganda? Umiling si Tonyo bago sumagot. Wala naman po kayo nasabi, pero kamamatay lang ho kasi ng nanay ko. Si Papa po, hindi ko pa po siya nakikita nung isinilang ako. Ang totoo nga po niyan, siya po ang dahilan kung ba't ako nandito. Gusto ko lang po siya makita at makilala. Ganun ba? Ay tamang-tama, wala akong gagawin ngayon. Gusto mo bang samahan kita maghanap? Talaga ho? Okay lang sa inyo? Oo naman ano. Eksakto yun at may motor ako. Para hindi ka na gumastos pa ng gumastos sa pamasahe. Sige ho, kung yun po ang nais ninyo. Naku, maraming salamat po sa tulong. Dahil nakaluto na ng umagahan si Ramon, niyaya niya na si Tonyo. Nasan ho ang asawa niyo, Tito Ramon? Kagabi ko pa po siya hindi nakikita eh. Nauutal niyang tanong dahil nag-aalangan din. Ginabi na yon sa pag-uwi. Tulog ka na nun, tas kanina naman maagang umalis, kaya hindi na kayo nagpang-abot. Nagtatrabaho pa po siya? Oo, mananahe. Sinabihan ko na nga na wag na magtrabaho, kasi nagpapadala naman ng anak namin ng pera para sa amin. Kaso ayaw niya. Sabi mas maganda raw yung may ekstrang kita. Sabi ko pa nga, magtindahan na lang kako kami dito, ayaw din. Libangan niya na rin siguro yung pananahi, kaya hinayaan ko na. Alam mo ba, siya ang nagtahi ng lahat ng mga damit ng anak namin. Tuwang-tuwa siya. Sana po makilala ko siya, no? Para makapagpatahi man lang ako ng damit bago ako umuwi ng probinsya. Oo naman! Mamaya, puntahan natin siya bago natin hanapin ang papa mo. Sige po. Pagkahain ng pagkain, nagsimula na rin kumain ng dalawa. Dahil hindi naman malakas kumain si Tonyo, una siyang natapos sa pagkain. Busog ka na agad? Kunti pa lang yung nakain mo, kain ka pa. Okay na po yan, Tito Ramon. Busog na po ako. Abay, sigurado ka ba? Nakangiting tumango bilang tugon si Tonyo. Ako na ang bahalang maglikwit dito, iho. Magayos ka na para poging-pogi ka kapag nakaharap mo na yung papa mo. Sigurado po kayo? Pwede naman pong ako na. Nakakahiya ho kasi. Kayo na nga po ito nagpatuloy sa akin, kumupkup at nagpakain. Kayo pa po ito nag-aasikaso. Tonyo, wag mong alalahanin niyon. Sabi ko nga sa iyo, okay lang. Sanay na ako sa ganitong gawain kaya hayaan mo na ako. O sige na, mag-asikaso ka na ng iyong sarili doon. Sige po, kung yun po talaga ang nais niyo, maliligo na po muna ako at mag-aayos. Tumango lamang si Ramon bilang tugon. Saka ito muling nagpatuloy sa pagkain. Makalipas ang 1 oras. Oy, suot mo itong helmet at aalis na tayo. Agad na kinuha ni Tonyo ang helmet na nakapatong sa ibabaw ng upuan. Sa kanya ito sinuot ng diretsyo. Bago patakbuhin ni Ramon, ang nasabing motorsiklong sasakyan nila. Tinanong niya si Tonyo. At teka, saan nga pala tayo pupunta? Alam mo ba kung saan matatagpuan ang bahay ng iyong ama? Kung saan siya nakatira? O kahit landmark man lang? Tapos ipagtanong-tanong na lang natin. Sandali ho, meron po ako dito eh. Pero di ko po alam kung doon pa rin po siya nakatira. Patingin nga. Agad na inabot ni Tonyo ang isang piraso ng papel na sinulatan niya. Nang makita ito ni Ramon, nanlaki ang mga mata nito. Alam ko kung saan ang lugar na ito. Ay, sigurado ka ba dito nakatira ang papa mo? Opo, yung address na yan.
Diyan po nakasulat sa huling liham ni Mama. Yan po yung sinabi niyang address kung saan ko posible makita ang papa ko. Bakit ho? Itong address na ito, bahay ito ng amo ng asawa ko. Ang pamilya Escobar, ang nakatira sa bahay na yan. Yung pamilyang may isang malaking clothing store na may maraming branches sa buong Pilipinas. Escobar? Opo, ayun nga po apelyido ng papa ko. Escobar nga po ang sinabi ni Mama. Sigurado ka ba riyan, Tonyo? Kasi ang asawa ni Mrs. Bethena Sarosa Escobar ay si Don Victor Escobar, ang chairman ng Escobar Group. Isa lang ang anak nila at si Leonard yun. Yung Victor Escobar po, siya po yung tatay ko. Siya po ang sinasabi ni Mama na papa ko. Napalunok si Ramon. Hinawakan ang magkabilang balikat ng binata at tinitigan ito. Anak ka ba talaga ni Mr. Escobar? Tumango bilang tugon si Tonyo. Wala ho akong dahilan para magsinungaling sa inyo. Makalipas na ilang sandaling pagtitig, may napagtanto si Ramon. Oo nga, no? Bakit hindi ko agad napansin yun? Kamukha mo nga si Mr. Escobar nung ganyan na edad niya. Ang pinagkaiba niyo lang, mas makinis at maputi siya. Tumawa si Ramon matapos niyang sabihin yon. Napatawa din naman si Tonyo. Tama naman ang sinabi ng matanda. Halika na, sumakay ka na para madala na kita sa bahay ng mga Escobar. Ngumiti na lamang bilang tugon si Tonyo. Pagkasakay niya, umalis na rin sila agad. Alam mo, maswerte kang hindi sa exclusive village tumutuloy si Mr. Escobar. Dahil kung doon siya sa village kung saan nakatira ang anak niya, hindi mo talaga yun mapupuntahan. Not unless may kontak ka sa papa mo. Ganun ho ba? Yung anak niyang isa, si Leonard ho, may sarili siyang bahay? Oo eh. Ikakasal na nga yun this year. Ang bali-balita, arranged marriage daw ang nangyari. Tradisyon na raw kasi yun sa pamilya na ang panganay na anak na lalaki ang siyang susunod sa yapak ng kanyang ama. Si Mr. Escobar, arranged marriage din yun kaya yun. Anak niya naman ngayon ang makakaranas nun. Grabe pala talaga ang tradisyon ng mga mayayaman, no? Wala kang karapatang makapili ng babaeng mamahalin. Buti na lang pinalaki akong mahirap. Anong buti at pinalaking mahirap? Buti at lumaki kang hindi nakilala ang iyong ama. Dahil kung oo, ikaw ang siyang sasalo ng responsibilidad. Ikaw ang magpapakasal sa taong hindi mo mahal. Kaya nga po ang swerte ko pa rin pala kahit papano. Nagpatuloy sa pagmamaneho si Ramon. Makalipas ang isang oras, narating na rin nila ang sinasabing bahay ng mga Escobar. Nandito na tayo. Dali-daling bumaba si Tonyo. Tinanggal ang kanyang helmet. Talaga namang nanlaki ang kanyang mata at namangha sa kanyang nakita. Laki ng bahay nila, no? Hindi lang yan ang property ni Mr. Escobar. May 3 pa. At mas malaki pa yun dito. Nagmamalaking kwento ni Ramon sa binata. Napakayaman pala talaga ng tatay ko. Napakalaki ng bahay niya. Parang aabutin ako na isang buong araw bago ko malibot yung kabuuan eh. Ay oo, malaki talaga yan. Pero hindi pa ako nakakapasok dyan. Di pa kasi ako nabibigyan ng pagkakataon. Pero malay natin, baka makapasok ako ngayon. Hindi sumagot si Tonyo. O teka, parang nanginginig ka dyan. Kinakabahan ka na siguro ano? Halika na. Mag-doorbell na tayo bago ka patuluyang lamunin ng hiya dyan. Hinawakan ni Ramon ang kamay ni Tonyo at hinila ito palapit sa maliit na gate na siyang entrance ng bahay ng pamilya Escobar. Makalipas na ilang sandali. Sino kayo? Anong kailangan nyo dito? Magandang araw po, Kuya Guard. Ako po si Ramon. Yung asawa ko po isang empleyado ni Don Victor. Ito naman po kasama ko, siya po si Tonyo. Pumunta kami dito para personal na makausap si Mr. Escobar. Anong kailangan nyo sa amo ko? May appointment ba kayo? O pinapunta man lang ba kayo dito? Dahil sa tanong ng gwardya, nagkatinginan ng dalawa, ng mata sa mata na para ba nag-uusap. Kuya Guard, ang totoo po niyan. Pumunta po kami dito para sa isang layunin.
At yun na yung makita ang papa ko po. Papa mo? Tutoy, sino ba ang ama mo? Huwag ka dito maghanap. Pumunta ka sa presinto at doon ka magtanong kung nasan siya. Akmang papasok na sana ang gwardya at isasarado na ang pinto nang pigilan nito ni Ramon. Teka, may sinasabi pa yung bata. Hindi naman tama na pagsaraduhan mo lang siya ng pinto habang nagsasalita pa. Ikaw tanda, huwag ka makialam ah. Baka gusto mong bariling kita dyan. Tignan natin kung di mapaaga ang burol mo. Dahil sa pagbabantang narinig, pumwesto si Tonyo sa harap ni Ramon at hinarangan nito. Sandali lang ho. Hindi naman ho kami pumunta dito para manggulo. Gusto ko lang po makausap ang papa ko. Inis na nagkamot ang guard sa kanyang ulo. Kulit mo naman, Tutoy. Wala nga dito ang tatay mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala nga siya dito. Nasa kalagitnaan ng pagtatalo si Tonyo at ang gwardya nang may biglang bumusina at nagsalita. Berto, ano nangyayari dyan? Saad ni Victor, ang sinasabing tatay di umano ni Tonyo. Sir Victor, may nagugulo po kasi dito sa labas eh. Gusto ka po nila makausap. Itatanong po yata nila kung nasa ang ama ng batang ito. Ha? Ba't naman may maghahanap sa akin ng ganon? Anong kinalaman ko dyan? Nagpasyang lumabas si Victor upang tignan kung sino ang nasa harap niya. Paglabas niya, isang hindi pamilyar na mukha ang lumitaw. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Hindi pa tapos si Victor sa pagsasalita nang bigla siyang sunggaban ng yakap ni Tonyo na talaga namang labis niya ay kinagulat. Papa. Kahit hindi kilala ang binatang yumakap, agad na karamdam ng lukso ng dugo si Victor. Automatic kung tumulo ang kanyang luha, pero hindi niya ito pinahalata. Itinulak niya ang binata at sinamaan ito ng tingin. Sino ka ba? Ba't mo ako tinatawag na papa? Di naman kita anak. Papa, ako po ito si Tonyo. Antonio Alvarado po ang pangalan ko. Anak po ako ni Marita Alvarado. Ang revelasyon ni Tonyo ay halos nakapagpalaglag sa panga ni Victor. Napabuntong hininga ng malalim ang matanda dahil doon. Ano sabi mo? Anak niyo po ako, Papa. Anak niyo po ako kay Marita Alvarado. Tignan mo ako. Titigan mo po ako para mapatunayan ko sa'yo na anak mo rin ako. May kung anong nag-udyo kay Victor para sundin ang sinabi ni Tonyo. Ilang minuto siyang nakatitig sa binata at doon niya napagtanto na tama nga ang sinasabi nito. Pasok kayo sa loob. Doon na natin ipagpatuloy ang pag-uusap. Tumalikod na si Victor at niyaya niya si Tonyo papasok sa loob. Susunod na lang ako sa loob, Tonyo. Ipapasok ko lang itong motorsiklo ko, baka mawala eh. Sige po, Tito Ramon. Sunod na lang ho kayo ah. Nang maghiwalay ang paningin ng dalawa, naglakad na papasok sa mansyon ng mga Escobar si Tonyo. Hindi niya naman naramdaman ang kahit anong kaba. Sa mga sandaling yon, parang mas excited pa siya. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili habang nakahawak sa dibdib na ngayon, paunti-unting lumalakas ang kabog. So how did you know na ako nga ang iyong ama? Bumuntong hininga ng napakalalim si Tonyo bago sagutin si Victor na naupo na sa sofa sa salas. Ang totoo po niyan, lumaki ho akong walang kinikilalang ama. Lumaki akong tanging si mama lang ang kinagis ng magulang. Aminado po ako na labis ako nangulila sa presensya niyo. Palagi ko pong sinasabi sa sarili ko na kung sana may ama man ako, baka nakapagtapos ako ng pag-aaral. Baka hindi ko kailangan tumigil para magtrabaho para sa amin ni mama. Nagsisimula pa lang sa pagkukwento si Tonyo. Napapahawak na sa kanyang dibdib si Victor. Nung tumuntong po ako sa tamang edad, pinangako ko sa sarili ko na di ko napapangaraping makilala ka. Lalo na't sinabi sa akin ni mama na sumama ka na raw sa iba. Sobrang sakit sa akin nung malaman ko yon pero hinayaan ko na lang. Tinanggap ko na lang na wala ka at iniwan mo na kami. Sabi pa nga niya namatay ka na. Alam niyo po, iniwan niya na rin ako. Wala na si mama, papa. Patay na siya. 3 buwan na nakalipas. At alam niyo po,
kung ano yung mas masakit. Hindi niyo man lang kami hinanap. Hindi man lang kayo nag-abala. Kahit kumustahin man lang kami. Nung burol ni Mama, mga kapitbahay ang tumulong sa amin na dapat kayo yung gumagawa. Napabuntong hininga si Victor. Kasabay nun, hindi niya namalayang tumutulo na pala ang luha niya. Tumayo siya at walang ano-anong niyakap ng mahigpit si Tonyo. Nanatiling magkayakap ang dalawa. Ilang minuto rin silang ganon hanggang bumaba mula sa second floor si Mrs. Bethina at naabutan niya ang asawa niyang may kayakap na lalaking hindi naman pamilyar sa kanya. "What's going on here? Victor, sino yung batang yan? Pamangkin mo?" Magkasalubong ang magkabilang kilay na tanong ni Bethina. Nang marinig ang boses ng asawa, agad kumalas si Victor sa pagkakayakap sa anak. Bethina, let me explain. Ano ipapaliwanag mo? Sagutin mo lang ang tanong ko. Sino yan? Ba't mo siya niyayakap? Lumunok at tumuntong hininga si Victor. Inakbayan niya si Tonyo bago sumagot. Itong batang ito. Ito ang panganay ko. Sorry, Bethina. Sorry dahil tinago ko ang tungkol sa kanila ng kanyang ina. Sorry kung nakalimutan ko ang una kong pamilya. Ano? Unang pamilya? How dare you, Victor? Paano mo nagawa sa akin ito? Pinakasalan kita at binigyan ng anak na walang alinlangan. Tapos malalaman ko na may anak ka pala sa iba? I'm so sorry. Hindi ko alam na nagbunga ang pagmamahala namin noon ni Marita. Hindi ko alam na nabuntis siya. Sa totoo lang, bigla lang kasi siyang umalis nung malaman niyang nakatakda na ako magpakasal sa iba. Sa naririnig ni Tonyo, unti-unti niyang pinag-ugnay ang katotohanan. Buong akala ko. Iniwan mo kami, hindi pala. Kami pala ang nang iwan, Papa. Sorry po. Pero kailangan ko na umalis. Okay na ho, nakita na kita. Maaari na akong bumalik sa kung saan ako nagmula. Nakangiting tumango habang maluha-luha si Tonyo. Bago siya lumabas, nakita pa niyang sinampal ang kanyang ama ng asawa nito. O Tonyo, saan ka pupunta? Tapos na ba kayo mag-usap ng papa mo? Tara na po, Tito Ramon. Wala na kaming dapat pag-usapan. Dali-daling naglakad palabas si Tonyo. Buong akala niya, hinayaan siyang umalis ng kanyang ama. Pero ang totoo, pinigilan nito ni Bethina. Nang makabalik si Tonyo sa bahay ni Ramon, tahimik siyang pumasok sa kwarto. Hinagabihan, nakarinig si Ramon ng umiiyak nang bumaba siya sa hagdan. Nang makumpirmang nanggagaling ito sa kwarto ni Tonyo, dali-dali niya itong kinatok. Tonyo, iho, ayos ka lang ba? Nang marinig ni Tonyo ang katok ni Ramon, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Hindi niya namalayang, basang-basa na pala ang kanyang unan, na kanina pa niya yakap-yakap. Tonyo, pag-usapan natin yan dito sa labas. Halika dito. Agad na tumayo si Tonyo at minuksan ang pinto. Nang makita siya ni Ramon, nakita nito ang namumugto ng mga mata ng binata. Halika dito. Maupo ka't mag-usap tayo. Agad na niyaya ni Ramon si Tonyo sa sofa. Ano ba kasing nangyari? Pinalis ka ba ng papa mo? Pinagsalitaan ka ba ng asawa niya ng hindi maganda? Ano nangyari? Sige na, sabihin mo sa akin. Wala naman po ganun nangyari, Tito Ramon. Ang totoo po niyan, ako pa nga yung nagkusang umalis. Bakit mo ginawa yun? Nang makita ko po sila nagtatalo dahil sa pagpapakita ko, naisip ko pa na ayoko makasira ng pamilya. Ayoko sirain ang imahe ni Papa dahil baka pagchismisan lang siya na may anak sa labas. Ngunit dapat, hindi mo pa rin siya iniwan basta-basta. Kung nakalimutan ka ng Papa mo, ipaalala mo sa kanya. Huwag mong hayaang mamuo ang galit sa puso mo. Ikaw lang din na mahihirapan, Tonyo. Hindi naman ho ako galit. Dahil nagpaliwanag naman siya sa akin, pero paano po yun? Mukhang matapobre yung asawa ni Papa. Hindi ko siya maaari makasama. Mabait, si Mrs. Bethina Escobar.
Baka nabigla lang talaga siya kaya ganun ang naipakita sa inyo. 'Di ba? Sino ba namang matutuwa na malamang sa tagal ng panahon? May anak pa pala sa labas ng asawa mo na hindi mo alam. Hindi ba masakit yon? Tama po kayo dyan, Tito Ramon. Oo, pero wag mong isipin na kasalanan mo naging anak ka ng papa mo. Mali yun. Hindi ko po alam yung gagawin ko eh. Gusto ko na lang pong bumalik sa probinsya at makausap si Mama. Babalik na lang po ako sa dating buhay ko. Total, nakilala ko naman na po yung magulang ko. At alam kong kinikilala niya ako bilang anak, okay na ho yun. Yun naman po talaga yung gusto kong mangyari, kaya pwede na po akong umuwi. Napailing na lamang si Ramon. Ako, ayoko makialam sa desisyon mo, dahil malaki ka na. Pero tama bang umalis ka agad kahit kadarating mo pa lang? Ang ibig kong sabihin, ngayon pa lang kayo nagkita ng iyong ama. Hindi mo ba siya bibigyan ng pagkakataon na makasama ka na mas matagal? Di na po siguro, Tito Ramon. Okay na po yung nagkakilala kami at nakita yung isa't isa. Sapat na po sa akin yun. Ganun? O sige, ikaw ang bahala. Basta pinagsabihan na kita. Nasa iyo na yan kung mananatili ka o aalis pa rin. Nakangiting tumango si Tonyo kay Ramon. Nung umaga makalipas ang araw na yon, maaga na namang nagising si Tonyo. Sinimulan niya na ang pag-aayos ng gamit upang makapaghanda sa pag-alis nang may biglang kumatok sa pintuan. Ako nang bahala magbukas. Ani Ramon, at kasalukuyan kasing nasa kusina si Tonyo. Nagpupunas ng kanyang kamay. Makalipas ang ilang sandali, naglakad si Ramon palapit kay Tonyo na may malaking ngiti. May naghahanap sa'yo, Tonyo. May bisita ka. Bisita ho? Nagtatakang tanong ni Tonyo, habang magkasalubong pa ang magkabilang kilay. Sino naman hong bibisita sa akin? Pangatlong araw ko pa lang po dito. Agad na lumabas ang sinabing bisita ni Ramon. Nanlaki ang mata ni Tonyo matapos niyang makita si Ivy. Agad naman siya nitong sinunggaban ng yakap. Ivy? Anak ka ng tinapa, anong ginagawa mo dito? Surprise! Balita ko uwi ka na raw sa atin ba't ang bilis naman? Namimiss ko na si Mama. Tsaka wala na rin namang dahilan para manatili pa ako dito. Anong wala? Nandito ako Nandito ako kaya walang uuwi. Mananatili tayo dito. Ivy naman kung gusto mo ikaw na lang dito. Basta ako uuwi na ako. Tapos na siya magpunas ng kamay. Kaya naman nilagay niyang basahan sa isang tabi. Sinundan naman siya ni Ivy sa kwarto. Hoy! Ano ba? Ba't ka ba kasi uuwi? Uy, gaga ka. Ba't ka pa sumunod sa kwarto ko? Doon ka na magbibihis ako. Di ako aalis dito. Hanggat di ka tumitigil sa ginagawa mo. Walang aalis, Tonyo. Dito tayo sa Maynila. Bakit ba kasi, Ivy? Nakita ko na naman ang papa ko. Yun na naman talaga ang gusto ko, di ba? Okay na ako makita siya kaya please lang hayaan mo na ako. Paano kung sabihin ko sa'yo na gusto ka pang mas makilala ng lubos ng papa mo? Paano kung sabihin ko sa'yo na gusto ka pa niya makasama para mabawi niya yung panahong di kayo magkasama? Imposible yan. Yun ba ang sa tingin mo? Hindi sumagot si Tonyo. Pinagpatuloy niya ang pagbibihis kahit pa nasa harap niya ang kaibigan. Pagkatapos niya magbihis, bibit-bitin na sana niya ang bag nang pigilan siya ni Ivy. Sandali. Kung di ka talaga mapipigilan, hayaan mo muna ako enjoyin to Maynila. Gumala naman tayo. Gala? Marami namang galaan dito sa atin Dito mo pa talaga napili. Bakit ba? Masayang gumala dito. Marami ka mapupuntahan. Rizal Park, Intramuros, even museums. Kaya sige na. Samahan mo na ako, please. Seryoso ka ba dyan? Oo, kaya sige na, please. Gala na tayo, samahan mo ko. Nagkamot naman ang ulo si Tonyo. Sige na nga. Pero pwedeng mamaya na lang. Masyado pa maaga Sarado pa yung mga tourist destination dito. Hindi yan.
E di kapag sarado, hintayin na natin na magbukas. Pwede naman yun eh. Ivy naman talaga, napakapasaway mo talaga. Sige na nga, tara na. Basta libre mo ako Sige lang, basta samahan mo lang ako. Sagot kita. Bago umalis ng dalawa, tumango si Ivy kay Ramon dahil ito ang dahilan kung ba't siya lumuwas ng Maynila. Pinapunta kasi ni Ramon ng pamangkin para personal na kausapin si Tonyo at hindi lang yon. Susurpresahin niya rin si Tonyo kaya niya ito niyaya. Pagdating sa Rizal Park, tahimik na sumusunod si Tonyo habang naglalakad sa unahan si Ivy. Sa may bench part naghihintay ang sorpresa ni Ivy sa kaibigan. Habang naglalakad nagulat si Tonyo nang bigla namang hawakan ni Ivy ang braso niya. Ilang sandali pa, ngumiti ng pagkalawak-lawak ang babae kaya nagsulubong ang kilay ni Tonyo dahil sa pagtataka. Ba't ka nakangiti dyan? May binabala ka siguro hindi maganda no? Judgmental ka naman, di ba pwedeng masaya lang? Masaya? Di ka naman ganyan dati kapag masaya ka. Tama na nga yung maraming sinasabi. May sorpresa ako sa'yo kaya bilisan mo na yung paglalakad mo dyan. Umiling na lamang si Tonyo. Ilang sandali pa, tuluyan na nakalapit sa bench sa park sina Tonyo. Doon natagpuan niya naghihintay ang isang pamilyang may pamilyar na muka. Nagugulahang humarap si Tonyo kay Ivy. You both deserve a second chance, Tonyo. Kaya mag-usap kayo at bumawi na sa isa't isa. Ivy! Go na, Bessie. Spend more time with your dad. Hindi makapaniwala si Tonyo. Di niya tuloy alam kung anong sasabihin. Tonyo, alam ko malaki ang pagkukulang ko sa'yo. Alam ko rin na kahit anong gawin ko, di ko na mababawi yung mga araw na hindi tayo magkasama pero anak, hayaan mo akong bumawi sa'yo. Hayaan mo ko iparamdam sa'yo na meron ka pang ama na nandito pa ako. At Tonyo, hayaan mo naman ako maging pangalawang ina mo. Handa kong tanggapin kung ayos lang sa'yo. Gatong naman ni Bethina. Habang nakaakbay kay Victor. Ang mag-asawang Bethina at Victor, parehong naglahad ng kamay na animoy naghihintay na yakapin sila ni Tonyo. Sige na anak, bigyan mo na mainit na yakap ang iyong pangalawang mga magulang. Nilingon ni Tonyo si Ivy at natagpuan niya ang kaibigan na may malaking ngiti sa kanya. Ito na yung araw na hinihintay mo kaya sige na, lapitan mo na sila. Tumango si Tonyo kay Ivy. Ngumiti siya dito kasabay ng pasasalamat sa walang sawang pagtulong nito sa kanya. Matapos na nakakaantig na yakapan ni Tonyo at ng mag-asawa, napuno ng kasiyahan ang puso ni Tonyo. Ang kakulangan sa puso niya na ilang dekada niyang dinala, napunan dahil sa yakap ng mag-asawa sa kanya. Walang ano-ano, tila ba nakaramdam siya ng malamig na hangin na muling yumakap sa kanya. Akala niya yun ang kanyang ina. Bumaling sa kanya si Victor. Anak, may problema ba? Wala po, Papa. Masaya lang po ako dahil makalipas ang ilang taon. Narinig ko na rin po sa wakas ang aking ama na tinawag akong anak. Masarap po pala sa pakiramdam na magkaroon ng tatay at nanay. Nakangiting dugtong ni Bethina. Ang madamdaming sandali sa pagitan ni Tonyo at ng kanyang ama hindi pa natatapos. Sa katunayan, hiniling ni Victor na sa mansyon na tumira ang kanyang anak. Noong una nag-aalangan pa si Tonyo dahil gusto pa niyang balikan ang kanyang ina. Huwag mong alalahanin na mama mo dahil ipagpapatayo ko siya ng mausoleo dito sa Maynila para di mo na kailangan lumayo pa para madalaw siya. Ikaw naman mag-aral ka ulit, magtatapos ka at hindi mo na kailangan magtrabaho pa. Ikaw at ang kaibigan mo, pag-aaralin ko kayo. Ibabalik ko lahat ng sakripisyong ginawa nila para sa'yo. Nakangiting nagpasalamat si Tonyo sa ama. Niyakap niya ng mahigpit si Tonyo habang tumutulo ang luha. Ang bawat araw na lumipas, inubos si Tonyo kasama ang kanyang magulang. Hindi rin niya nakalimutang dalawin ng ina habang nakasakay sa kotseng pag-aari niya.
Hindi man marunong mag-drive si Tonyo, kinuha siya ni Victor ng driver para hindi na siya mahirapan. Makalipas na ilang buwan. Kumusta ang gwapo kong panganay? Okay lang naman po ako, Papa. Medyo busy lang po, pero kaya naman. Alam mo anak, na pag-isip-isip ko, nasa tamang edad ka na. Kaya baka panahon na rin para mag-asawa, Papa. Papa naman. Kung balak mo rin ako i-arrange marriage, kagaya ng kapatid kong si Leonard, ako na lang po pipili na aasawahin. At sino naman ang babaeng pinipili mo? Ngumiti ng pagkalawak-lawak si Tonyo. Ang ngiti na yon, nabasa agad ng kanyang ama. So you're really into that girl? Well, I admit, you really have a good taste. Papa, ipapatawag ko agad siya para masettle na kung ano man namamagitan sa inyo. Gusto ko magpakasal kayo as soon as possible. Papa naman, nag-aaral pa ako eh. Para ang bilis naman yata ng pangyayari. Tsaka, hindi ba't magpapakasal naman na si Leonard at ang fiancé niya? Ayoko naman makisukob sa kasal niya, no? Ngayong taon, magpapakasal ang kapatid mo. Ikaw next year. Kasabay ng pagpapalit ng taon. Huwag niyo nang patagalin ang paghihintay ko. Gusto ko na mag-alaga ng mga apo. Napakamot na lang ng ulo si Tonyo dahil sa narinig. Makalipas ang isang linggo, habang abala si Tonyo sa schoolworks, may dumating na hindi inaasahang bisita. Pagbaba niya sa sala, napasalubong ang magkabila niyang kilay na makita ang kaibigan at ang ina nito nakausap ni Victor at ni Bethina habang nakaupo sa sofa. Bessie, ba't kayo napabisita? Tonyo, pinapunta kami dito ng iyong ama. Mamamanhikan ka na raw sa aking anak. Ani Ising, na malawak ang ngiti kay Tonyo. Ha? Nakakaloko talaga yan si Papa. Tinutuo mo talaga yung sinabi mo? I told you, Tonyo. Gusto ko na magkaapo. Bakit di na lang kayo kay Leonard humingi? Siya itong malapit na ikasal eh. Ikaw ang gusto ng mami mo dahil sabi niya, kamukha raw kita. Kaya gusto raw niya makakita na isa pang bata na kamukha ko rin. Mami Bethina naman, ikaw talaga ah. Ikaw pala pa si Muno nito. Dahil doon, nagkatawanan silang lahat. Dahil nandun na rin sina Ivy at ang ina nito, wala na silang inaksayang oras. Nagplano sila agad patungkol sa kasal. Minsan di ko inisip na yung best friend ko pala yung mapapangasawa ko. Masyado ka namang mabilis. Nagplano na rin sila agad ng kasal. Dahil sa sinabi ni Ivy, umagalpak naman ang tawa si Tonyo. Oh, anong tinatawa-tawa mo dyan? Kasi naman, napilitan lang naman talaga akong piliin ka eh. Ayoko kayo magpakasal sa hindi ko naman kakilala. Di ka kilala ah. So pinili mo lang ako dahil wala kang choice, ganon? Ngumisi ng mapangasar si Tonyo. Kaya inikot ni Ivy ang kanyang mga mata dito. Bahala ka na nga. Tawanan ng malakas sina Tonyo at ang kanyang ama. Pagkatapos nagkaroon sila ng sariling oras para sila lang dalawa mag-usap. Lumapit siya kay Ivy at hinalikan nito sa noo. Tsaka na kita halikan sa labi. Sa kasal na lang natin. Sa totoo lang, palihim naman na kinilig si Ivy sa naging hirit ni Tonyo. Makalipas ang marami pang buwan, naganap ang kasal ng bunsong kapatid ni Antonio. Alam niya ang kasunod na noon ng kanilang kasal pero hindi niya na inisip pa kahit mas lalo na silang abala ngayon. Makalipas pang ilang buwan, naganap ang kasal ni Tonyo at Ivy. Nangyari ang hiling at pinlano ng kanilang papa. At makalipas ang panahon ng kanilang kasal, nagbunga nga ang kanilang relasyon at magiging mag-asawa. Isang kambal na lalaki na naging kamukha nga ni Tonyo at ang babae naman ay kamukha ni Ivy. Dahil sa bagong silang, mas lalo naging masaya ang pamilya Escobar. Bukod sa handog na sariling bahay at lupa na binigay ni Victor sa anak,
Pinakita na rin niya ang Mausoleo na handog niya para sa ina naman ni Tonyo na si Marita. Walang sawang nagpasalamat si Tonyo sa kanyang ama at sa asawa nitong si Bethina. Dahil kahit na inilihim ni Victor ang naging relasyon nila ni Marita bago sila magkakilala, lakas loob nitong inamin ng totoo. Masaya siyang nagawa siyang matanggap ni Bethina kahit na anak siya ni Victor sa ibang babae. At sa mga oras na yon, wala nang mahihiling pa si Antonio. Nasa kanya na ang kaibigan at asawang si Ivy. May anak pa silang kambal na habang buhay niya ipagpapasalamat sa poong may kapal. The End. If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!